Amen. Tayo po ay manalangin. Tayo po ay dumulog sa Lord in prayer. Lord, salamat sa araw pong ito na muli kami po ay nagkakaroon ng pagkakataon upang sumamba, upang magkaroon po ng pagtitipon sa lugar po na ito. And even, Lord, for us also, Lord, na makapag-aral at makapakinig ng iyong salita. Patuloy po naming hinihiling ang iyong tulong, ang iyong kapangyarihan, ang presensya ng iyong banal na Espiritu na malaya pong gumalaw at kumilos sa aming pong mga buhay. At hayaan niyo po na ang bawat pag-aaral pong ito ay magdulot po ng paglago ng aming pananampalataya, pagbabago ng aming pong buhay, Panginoon, at patuloy po na kami pong inyong mga anak ay maging kawangis niyo po, Panginoon. Salamat po, Lord, and Lord, we declare ang inyong katagumpayan, ang inyong pong kapangyarihan na siyang aming pong maranasan sa umaga pong ito. Salamat po, Diyos. So, ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen. Sige, palakpakan po natin minsan pang Panginoon. Amen. Ang pag-uusapan po natin po ngayon ay pinamagatan po natin pong maging matyaga. Sabihin nga natin maging matyaga. Isigaw po natin matyaga. Ayan. Tingnan mo yung katabi mo, matyagain ba yung katabi mo? Matyagain ba? O mainipin? Okay. Naniniwala po ako na isa po sa bagay na nais pong gawin ng Lord po sa atin bilang kanyang mga anak ay maging matuto po tayo ng salita pong katyagaan o yung the word na patience sa Ingles. Yung pagkakaroon po ng katyagaan sa kalooban. Ang sabi ho ng Bible, no? Kasi bakit ho, marami hong pwedeng gawin ang Lord po sa atin kapag hindi lang ho tayo maiinip. Amen ba? Marami siyang gustong gawin, marami siyang gustong iparanas, pero sa totoo lang kung meron pong higit na nais pong ituro sa atin, no, bukod po sa katugunan ng prayer, bukod sa himala, kagalingan, sa pagpapala ng Diyos, ay gusto niya ho tayong matutuhong maging matyaga, no, bilang kanyang mga anak. Sabi ho ng Bible in Proverbs 16 verse 32, Proverbs 16:32, sabi ho dyan, sabi ho, ng salita po ng Panginoon. Ayan, ready na ho ba? Ayan. Proverbs 16:2. Sabi ho dito, ayan, kung may dala ho kayong Bible, sabi ho dito sa salita ho ng Panginoon. Basahin ko po sa Biblia. Higit na kapangyarihan at ang pagpipigil sa sarili kaysa pagsakop sa mga bayan. Sabi ho sa Ingles, whoever is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who takes a seat. Sabi ho sa Tagalog, ulitin ko, andyan ho ba? Higit na mabuti daw po ang tiyaga o yung katyagaan or the word patience kaysa kapangyarihan. No, minsan marami hong mga tao kahit na mga mananampalataya, kung papipiliin gusto nila agad kapangyarihan. Power, authority, position. Pero ang salita ho ng Diyos, ang sabi ho ng Bible, daw hong mabuti yung magkaroon ka ng tiyaga kaysa posisyon, kaysa kapangyarihan, kaysa authority. Bakit? At ang pagsusupil sa sarili kaysa pagsakop sa mga bayan. Higit pa daw yung taong matyaga kaysa yung nagko-conquer ng city. No, yung sumasakop ng mga syudad. No, bakit ulitin ho natin, marami hong pwedeng gawin ang Lord sa mga anak ng Diyos na marunong hong maging matyagain. No, una po sa lahat, bago natin pag-aralan, paano ba tayo, ano bang tinuturo ng Bible, paano ba tayo matututo ng katyagaan? At mga bagay ho muna na pansinin natin, no, masusukat ho natin kung meron tayong katyagaan. No? Tatlong sukatan ng katyagaan sa ating pong buhay. Unang-una is yung word po na pagkagambala. No, napapakita po ng isang tao na siya po ay nagkakaroon na ng salita ng katyagaan kapag siya po ay naaabala o siya po ay nagagambala. No, sa mga panahon na siya po ay nahihinto, sa Ingles, ito ho yung word na interruption. Sabihin nga natin, interruptions. No, yung interruptions, ito yung may plano kang gawin, may mga bagay na mabuti kang gustong gawin sa buhay, pero all of a sudden, biglaan po na ikaw ay napahinto. Bakit? Kasi may umiistorbo, may gumagambahala sa'yo, may nag-i-interrupt sa'yo. No, for example, para hubang na halimbawa may deadline kang hinahabol.
No, naka-work from home ka, dami mong deadline, reports na ipapasa. Tapos sa sobrang kaabalahan mo, biglang may kakatok sa pintuan at may darating na bisita. No, nai-interrupt ka, nagagambala ka. No? For example, yung kakain ka na, tapos biglang ang cellphone mo may tatawag sa'yo, di ba, nai-interrupt ka, nagagambala ka. Nung magbabakasyon ka, pupunta ka mag-out of town ka, punta ka ng Palawan, ng Boracay, tapos biglang may magkakasakit ng miyembro ng pamilya. Nai-interrupt, nagagambala tayo. No? Yung bang matutulog ka na lang, tapos biglaan, mayroong pong magtatrabaho sa kapitbahay mo at magpupukpok ng bubong, gagawa ng yero, hindi ka makatulog. No, nai-interrupt yung magagandang plano. Alam niyo po, sabi nga ho, our best plans are often interrupted. Our best plans are often interrupted. Yung mga plano ho natin, magagandang plano natin, kadalasan mas maraming pagkakataon, tayo po ay nagagambala po dyan. At ang pinakamahalagang question, paano tayo tumutugon kapag ka nagagambala ho tayo? No, kapag ka napapatigil ho tayo. Alam niyo po, may story sa Bible in the book of Matthew chapter 19, verses 13 to 14. May isang story ho, pagkakataon sa buhay po ni Jesus at ng kanyang mga disciples, na kung saan ang mga disciples, nainis sila. Nagalit sila bakit ang daming gustong umistorbo sa sobrang kabisihan ng schedule ni Jesus. Sabi ho doon ng Bible, sabi ho dyan, samahan nyo nga ho kung pagbabasa ng malakas para kay Lord po ito. 1, 2, 3, go. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at sila'y ipanalangin. Ngunit pinagalitan sila ng mga alagad. Verse 14, sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. So very clear, yung mga disciples, ano nangyari? No, alam nila yung schedule ni Jesus. Alam nila yung dapat ituro, dapat magpagaling, ang daming dapat napuntahan na lugar ng Panginoon Jesus. Tapos bigla mga nanay, may mga tatay na nagdala ng kanilang mga anak kay Jesus. Bakit? Para daw po patungan ng kamay, i-lay hands, i-bless yung kanilang mga anak. At anong sabi ho ng mga disciples? Malamang galit na galit at inis na inis yung mga disciples. Kung akin lang po itong opinion, posibleng sinabi nila na lumayo kayo sa Panginoon, napakabisi niyang tao, marami pa siyang dapat na gawin. At pinagalitan niya yung mga bata at yung mga magulang na lumalapit kay Jesus. Pero anong sabi ng Lord? Huwag niyo sila istorbohin, hayaan niyo sila. Hindi sila kaabalahan. No, muli, masusukat po yung ating pong pagiging matyaga kapag tayo ay nagagambala, nai-interrupt. Kagalit po ng mga disciples. Na pinagagalitan ba natin yung mga tao sa paligid natin kapag tayo ay napapatigil, napapahinto sa mga magagandang plano natin sa buhay? Pangalawang sukatan ng pagiging matyagain. Ma-assess po natin yung sarili natin. Kung tayo ba'y natututo ng maging matyaga. Una, paano tayo tumutugon kapag may mga interruptions? Pangalawa, paano tayo tumutugon pagka may mga iritasyon o yung tayo ay naiirita, tayo ay naiinis? No? Marami tayong ikinaiinis. Tama ho ba? Hello? Ako lang ba? Ako lang ba yung madalas pong mainis? Mabilis mainis. Na marami irritations po sa buhay. No? Alam nyo, sa totoo lang, yung mga irritations na yon, kadalasan, ito pa yung mga maliliit na bahagi ng buhay natin na kinaiinisan po natin. Ano po yung mga halimbawa po nito? Ito yung, di ba, papasok ka sa trabaho, papasok ka sa school, tapos, excited kang pumasok, biglang magugulat ka, dito pa lang. Di ba, pantok pa lang, wala pang pantok. Traffic na. Oo, bakit? Kasi ang daming ginagawang kalsada. Di ba, na nakakairita. Mga simple at maliliit na bagay na ano ba yan? Na nakakainis, inakainisan natin. Ano pa yung mga example? Di ba yung alam mo, mayroon kang isasubmit na report, tas ang bagal ng wifi, biglaan pa sa, yung panahon na magme-message ang Globe sa'yo, sorry for the inconvenience dahil meron kaming ginagawang maintenance. Di ba? Ang dami mong dapat na gawin, mga maliliit na bagay, Ano pa yung mga iritasyon natin?
Diba na, lalo na ngayon, di ba, yung bang uulan, aaraw, di ba? Minsan, etong mga kahit po yung doon, kinaiinisan nun natin. Mga maiingay na kapitbahay, nakakainis na mga kapitbahay, di ba? Na ito ho yung nagbibigay ng iritasyon nun sa atin. No, maging sa loob ng bahay, di ba, ano yung mga kinakairita ho natin? Yung hilaw, kung hindi hilaw, sunog na kanin. Di ba? Na maraming maliliit na bagay na nagbibigay ng iritasyon po sa atin. At paano ho tayo tumutugon kapag tayo ho ay naiinis at naiirita? Dito ho masusukat yung ating pong katyagaan. May story po sa Bible, sa buhay po, sa Old Testament, sa buhay po ni Moses. In the book of Numbers chapter 20, verses 10 to 11. No, alam niyo sa totoo lang, kahit po yung mga great men of God, men and women of God, dumarating ho talaga sa punto, minsan naiirita ho sila, naiinis sila. Bakit? Naiirita sa mga maliliit na sumbong, mga maliliit na mga reklamo. At si Moises, sabi ho siya yung pinaka-humble na tao. Ang Bible ang nagsabi nun. Ang Diyos mismo ang nag-describe sa kanya. Sabi ng Bible, wala nang pinaka-humble pa kaysa sa kanya. Pero dumating ho si Moises sa buhay niya, na siya ay nainis at nairita. Bihon ng Bible, in the book of Numbers chapter 20, 11, sabi niyan, tinipon ni na Moises at Aaron sa harap ng malaking bato ang buong bayan. Sinabi niya, makinig kayo, mga mapanghimagsik. Ayan, medyo hindi ka magsasalita ng ganyan ng mahinahon. Maliban na lang kung ikaw ay taga Negros. Ilonggo, nagalit na malumanay pa. Pero sabi dito, nung malamang dyan, sinabi ni Moises, makinig kayo, sumisigaw siya malamang dyan, mga mapanghimagsik, gusto ninyong magpabal pa kami ng tubig mula sa batong ito? Verse 11, pagkakabi noon, 2 ulit na, pinalo ni Moises ang bato sa pamagitan ng tungkod. Biglang bumukal ang masaganang tubig at nakainom ang mga tao, pati ang kanilang mga alagang hayop. Pero alam niyo ang context po nito, sabi lang ni Lord sa kanya, kay Moises, ipatong mo lang, kausapin mo lang nga yung bato at bubukal na yung tubig. Pero dahil po malamang sa sobrang pagkairita, mga sumbong, mga reklamo ng mga Israelita kay Moises, sa sobrang inis na, pinalo niya po yung bato. Nagalit po siya. At alam niyo, dahil po sa kanyang kakulangan ng the word na patience o yung pagkamatsagain, ano hong naging bunga ho nito? Anong kabayaran ho nito? Diba? Hindi siya nakapasok ng promised land. At very specific ang Bible ho dyan. Sabi ng Bible, dahil sa ginawa mong yan, hindi ka makakapasok sa lupang pangako. May mga bayad ho kapag tayo po kung minsan ay nawalan ng katyagaan sa kalooban. Kaya napakahalaga po. Sabi sa katabi mo, mahalaga kapatid, ang salitang katyagaan. Sabi mo sa kanya, maging matyaga tayo. Sabi mo sa kanya, huwag tayong maiinip agad. Hindi ba? So, paano ho, yun po yung pangalawang sakatan ng pagiging matyaga. Una ho ay yung mga interruptions, mga pagkagambala. Pangalawa yung mga irritations o yung pagkairita. Paano ho tayo tumutugon kapag tayo ho ay naiirita na? Alam niyo, going back kay Moises pa, di ba? Sobrang nakakalungkot. Bakit? Kasi ilang hakbang na lang si Moises Tama mo ba? Ilang hakbang na lang dapat nandun siya sa promised land At alam niyo, pakinggan niyo itong mabuti. Kailangan habang lalo tayong ramdam natin, malapit na yung answered prayer natin, dapat lalo tayong nagiging matyaga. Hello? Kasi baka ang lapit mo na, dun ka sumuko, dun ka pa nainis, dun ka pa nagalit. Dun pa hindi ibibigay ni Lord yung pangako niya sa'yo. Alam niyo, nung nakaraang araw, alam ko sila Brother Gilbert, yung mga magagaling natin, mga karpintero dito. Kasi nung nakaraang araw, saan ba si Carlo? Anak ko, yung bunso ko, sabi niya, pa, gusto kong gumawa ng box. Sabi ko, sige, go. Kaya nanghiram kami ng lagari, bumili kami ng plywood, at gusto gumawa ng mga lagayan ng mga gamit niya. Sige, gawin mo.
No, para project mo yan. Di sukat-sukat mo siya, tapos lagari ho siya. Gabing-gabi naglalagari siya sa bahay namin. At alam niyo, hindi ko makalimutan, meron pong isang tatay dati. Kasi hindi rin ako, sabi ko nga, hindi ako marunong eh. Lumaki akong walang tatay sa loob ng bahay. Hindi ako naturuan magmartilyo, maglagari. No? At alam niyo, yung kuya nga ho ni Pastora Connie, siya yung talagang naggabay sa akin. At alam niyo, may isang payo na hindi ko makakalimutan. No, minsan yung mga marurunong, pagmamasdan ka lang talaga niyan minsan. No? Syempre, bida-bida rin ako dati. No? Talagang yung feeling rin magaling. At one time, naglagari ako, putulin mo yan. No? May guhit na, putulin mo yan. At alam niyo, ako, pakitang gilas ako na magaling ako maglagari. Tapos, habang matatapos na, no, lalo kong binilisan. Tapos, nung binilisan ko, kasi sa sobrang inip ko na maputol na yung kahoy, nabali. Hindi ko, nabali at nawala sa forma yung kahoy. At alam niyo, sabi niya, ayan, diyan mo mapapakita kung ikaw ay talagang marunong maglagari. Kasi ang marunong humawak ng lagari, habang nakikita mong lumalapit na, mas lalong nagdadahan-dahan. Lalong nag-iingat yan. Bakit? Kasi pwedeng lalong masira. Pakinabangan mo yung kahoy, lalong hindi mo mapapakinabangan. At alam niyo, simula ho nung tumatak sa isipan ko ho yan. At gabi ho, tinuturuan ko rin yung anak ko, sige na ako, maglagari ka. Kasi natuwa rin ako. Sabi ko, sa totoo natuwa ako na naisip mo anak ko, gawa ako ng box pa, lagayan ko ng gamit. Sige ko, gawin mo yan, tapusin mo yan. At no, alam niyo, hindi simpleng paglalagay, sa buhay po natin eh. No, minsan habang lumalapit ka na, dapat lalo ka nagiging maingat. Kasi may tendency po na habang lumalapit ka sa pangako ni Lord, sa pangarap mo sa buhay, lalo ka nang gigigil. Tama ba? Lalo ka nagmamadali, lalo ka naiinip. No, and in the end, makikita mo lalong pumapahangit, lalong nawawasak, lalo pang hindi binibigay ng Lord sa'yo. The same thing with Moses. Ilang hakbang na lang siya eh. Tama ba? Andun na, yung tugon ni Lord, nandun na yung promised land. Posibleng baka ilang hakbang na lang, nandun na yung pangarap mo, nandun na yung tulong na Lord, nandun na yung himala, nandun na yung kagalingan. Kaya mga kapatid, napakahalaga na hindi ho tayo basta-basta naiinip. Kailangan ho natin po salita, katsagaan. Naintindihan ho ba? No, alam nyo, ulitin ko, ano yung sukatan ng paano tayo natin mapapakita kung natututo na tayo matyaga sa mga irritations. At alam nyo kung ano yung greatest irritation natin sa buhay? Kadalasan ho, mga tao. Tama ho ba? Ang nagbibigay ng matinding iritasyon ho sa atin, mga tao. Sa totoo lang. Yung kinaka-high blood natin, yung kinaiinis natin, kinakagigil natin, sa totoo lang, mga tao ho yan. At dyan ho natin masusukat kung tayo ho ay natututo ng maging matyaga. O yung word na patience. Or being patient. Naintindihan mo? Pangatlong sukatan, paano natin malalaman, natututo na ba ako maging matyaga? O ano yung una? Mga interruptions. Pangalawa, mga irritations. Pangatlo ho, ito ho yung salita hong paghihintay. No, yung salita, so pagkagambala, pagkairita, at yung paghihintay. No, ayaw ho natin na paghihintay ho tayo. Tama ho ba? We are the now generations, ika nga. No, ayaw nating pumipila. Tama mo ba? Saan ba tayo madalas pumipila? Sa grocery, no? Sa MRT, tama mo, pila ng terminal, di ba? Pila sa ng kuryente, ng tubig. Ayaw nating pumipila. Alam nyo ho, no? Marami ho, makinig mo mabuti. Marami kang unan sa pag-o-observe sa mga taong nakapila. Sa totoo lang ho, pakinggan nyo, ulitin ko, pagka ang tao ho pumipila, ang dami mong matututunan ng tao by observing them. Bakit? Kasi may mga tao, di ba, kapag nakapila, hindi humapali. Tama? Hello, di ba? Yung pila na lang sa grocery, kung pwede lang lahat ng counter, pilahan mo eh, di ba? Kung apat kayo sa pamilya, anak, pila ka dyan, pila ka doon. Kung saan mauna, doon tayo. Di ba lumilipat? Di ba may natatawa yung iba sa inyo? Baka ganyan din kayo, di ba? Bakit kasi ganyan din kami? Naintindihan, di ba? No, alam nyo, nawawala ho yung pagiging, yung word na patience po eh.
Nagiging mainipin ho tayo. Pagpila pa lang yan. So may mga taong ganon. Tama ho ba? Ano pa? Di ba taong nakapila, di ba, sa MRT, di ba? Lumalabas yung pagka-arogante. Bakit? Mabuti na yun kung pipilahan mo lang lahat. Yung iba hindi, nambabalya na kapag kapilahan na, di ba? Wala na, palakasan na to. Naintindihan ho ba? Lumaso yun. So, yung pila sa elevator, di ba? Pansinin nyo ho ito. Even po yung mga stoplight minsan sa Maynila, di ba? Yung pagka nakastop, mayroong button doon. Akala mo, parang pagka pinindot mo, magbabagong takbo ng mundo. Di ba? Merong makapila sa elevator, talagang, hindi niya na lang kayang pagmasdan yung number na bumababa, umakit. Talagang nanggigigil siya dun sa pindutan ng elevator na akala niya, kakada pindut niya, bumibilis yung pag-angat at pagbaba ng elevator. Again, marami ho tayong makikita sa mga tao by observing them kapag sila ho ay pumipila. At ayaw na ayaw ho natin po niyan. Na ayaw ho natin naghihintay. Tama ho ba? Diyan ho nasusukat, nagiging matsagain ba ako? Yung word na patience, unti-unti ko na bang naisa sa pamuhay. Kapag tayo ho ay naghihintay. Saan pa? Napaghihintay ng love life. Di ba, naiinip tayo eh. Tama ba, nainip tayo. Ayaw nating maghintay. Nagmamadali tayo madalas. Yung kagalingan, yung financial provision. Gusto natin nandyan ho agad. No? Sabi po in Proverbs chapter 19 verse 2, sabi ho ng Bible, ang salita ho ng Diyos ang nagsasabi ho nito sa atin. Nagpapaalala po nito. Sabi ho ng Bible, samahan niyo akong pagbabasa ng malakas. 1, 2, go. Masukid man kung mangmang, walang mapapakinabang. Ang kawalan ng tiyagay magbubulid sa kaguluhan. No? So sabi ho dyan, yung kawalan daw ng katsagaan ay magpapahamak ho sa atin. Magiging magulo ang buhay ho natin. Kaya kung minsan magulo na yung relasyon sa pamilya natin, bakit? Baka nawawala na yung salitang patience. Masyado tayong naiinip, masyado tayong mabilis magalit. Nawawala ho yung patience. Yung patience ho ang nawawala. No? At alam nyo ho, so paano ho ba tayo? Paano ho ba tayo magiging matyaga? So yun po yung generally, tatlong sukatan ng pagiging matyaga. So somehow magkakaroon na sana tayo na idea kung paano ho tayo. Tayo ho ba'y natututo na maging matyagain? No, paano ho ba naman kung wala pa o kulang pa o nais pa natin maging matyaga? Number 1, kailangan ho natin magkaroon ng bagong pananaw. Sabihin nga natin magkaroon. Sabihin natin bagong pananaw. Yan. Saan ho ba dapat tayo magkaroon ng mga bagong pananaw sa mga sitwasyon natin sa buhay, sa mga taong nagdudulot sa atin po ng mga problema, mga iritasyon? Diyan ho dapat tayo magkaroon ng bagong pananaw sa kanila. Kasi alam niyo, sabi nga ho, tama po yung kasabihan sa Ingles, patience begins by changing the way you look at something. Ulitin ko ho, sabi ho sa Ingles, patience begins by changing the way you look at something. Pagka nagkaroon ka ng bagong pananaw sa isang bagay, sa isang tao, doon na-develop po, doon nagsisimula ho yung word na patience. Doon ho tayo natututunan natin yung pagiging matyagain. Sorry po. At alam niyo ho, the word impatient, sa totoo lang, ang ibig sabihin po nito, kapag tayo ho ay naiinip, tayo ho ay mayroon pong limited na perspective sa buhay. In short, nagiging makitid po yung isip po natin. I'm sorry to tell you, pero ito ho yung katotohanan. Kapag nagiging mainipin ho tayo, nagpapakita po yan ng kakitiran ng kaisipan. Bakit ho? Bakit? Kasi alam niyo ho, madalas, tayo ho ay nakikita natin at iisip po yung sarili lang ho natin. Kapag tayo ho ay nagiging mainipin, nagiging impatient ho tayo, ang madalas nating makita at maisip ay yung sarili natin. Yung sarili nating pangangailangan, yung sarili nating kagustuhan, yung sarili nating pangarap, yung sarili nating schedule, at wala na tayong ibang gusto pang tingnan kundi yung sarili lang ho natin. At kaya ho, alam nyo, ang pinakaugat ho ng impatience ay selfishness.
ang pinakaugat ng pagiging makasarili, ng pagiging mainipin ay pagiging makasarili. Bakit? Kasi madalas natin ang iniisip yung sarili natin. Hindi ho yung ibang tao. Kaya ho, gusto nating matuto hong magkaroon ng katyagaan o ng patience. Get a new perspective. Kailangan ho nating matutunan na tingnan ang ibang tao higit po sa ating pong sarili. Paano ho yan? Minsan, sa totoo lang, kailangan ho nating mapakinggan ho yung perspective ng iba. Tama ho ba? Kasi minsan, ayaw nating makinig. No, ayaw nating pakinggan yung pananaw ng iba. Masyadong sarado yung kaisipan natin, yung kalooban natin. Hindi, ito lang yung tama. Let's just be open. Ano ba yung pananaw ng iba? Kasi hindi naman pwedeng ikaw lang yung palaging kausap ni Lord. Kahit na pastor ka pa, kahit na matagal ka pa sa Panginoon, kahit na tingin mo ikaw yung mahusay at magaling, pwede rin namang kausapin ni Lord yung ibang tao. Hindi palaging pananaw mo lang yung tama. Naintindihan mo ba? Kailangan ho nating matutunan yan. Kung talagang seryoso ho tayong magkaroon ng patience sa buhay ho natin. Get a new perspective. Learn how to listen sa mga taong nakapaligid ho sa atin. Kasi maaring tama rin ho sila. Kaya ho, alam niyo, sabi ng Proverbs chapter 19 verse 1, sabi ho dyan, Proverbs 19, basahin po natin ng malakas at sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Mas mabuti ang mahirap na marangal ang pamumuhay kaysa taong masalita, ngunit walang nalalaman. Isa pa ho, mas malakas pa. 1, 2, 3, go. Mas mabuti ang mahirap na marangal ang pamumuhay kaysa taong masalita, ngunit walang nalalaman. Yan, no? Alam niyo ho, no, makikita ho natin na sa totoo kapag sinunod pa ho natin yung pagbabasa dyan, even po sa verse 2, sabi ho dyan, masugid lang mapapakinabang ang kawatsagay, magbubulid sa kaguluhan. So ito ho yung mga talata ho sa no, kailangan ho natin hong matututo ho talaga maging mahinahon. Bakit? Sabi ng Bible, ang kahinahunan ay nagpapakita ng katalinuhan. Yung totoong matalino ay mahinahon. Hello, tingnan mo nga katabi mo. Matalino ba? Ang isa ho, ulitin ko, ang isa ho sa palatandaan ng totoong matalino, hindi yung nagtatali-talinuhan lang, ay mahinahon. Ang Bible ho ang nagsasabi ho niyan. Sa totoo lang. Kaya alam niyo, may isa pa ho kong paboritong verse sa Bible. In Proverbs chapter 12 verse 16. Proverbs chapter 12 verse 16. Sabi ho dyan ng Bible, basahin po natin na malakas. 1, 2, 3, go. Ang pagkainis ng mangmang kaagad nahalata. Ngunit ang mga matatalino, di pansin ang pagkutya. Ang galing ho ng Bible. Ang galing na salita ni Lord. Di ba? Yung mga mangmang, ang bilis daw mainis. Sabi nga sa Ingles, sa ibang version, hindi niya kayang ilihim yung pagkainis niya. Kamangmangan daw ho yun. Ang Bible nagsasabi ho nun. Pero yung taong matalino, kinukutya na, iniinis na, pero hindi pa halata, napipikon na siya. Yung isang ngumingiti pa yan, gigil na ako sa'yo. Bibinggo sa akin, di ba? Pero nakangiti pa. Kasi bakit? Marunong siyang mag-control. Pero yung taong isang inis mo lang, parang halimaw na. Parang halimaw na. Kamangmangan daw ho yan. Kamangmangan. Yun ho ang sabi ho. Wag ko kayo masaktan sa akin. Nagtuturo lang ako ng Bible. Nasabi ko, pinapabasa ko lang ako sa inyo. Nasabi niya, kaya isa ho yun sa paborito kong verse. Sabi niya, ang pagkainis ng mangmang ay kaagad na halata. Obvious na obvious. Hindi maitago. Kamangmangan daw ho yan. Pero yung taong matalino, sabi ng Bible, iniinis na. Hindi pa rin halata. Bakit? Kasi marunong siyang magpigil sa sarili. Alam niyo, ang salitang patience is a mark of maturity. Sabi nga natin, patience is a mark of maturity.
Alam mo, totoo yan. Mapapansin mo na lumalago ka na kay Lord kapag na hindi ka na nagiging mainipin. Lumalago ka na, nagmamature ka na kapag ka marunong ka na maghintay. Nagiging matyaga ka na. Pero yung ikaw palagi kang inip na inip, no? Bakit natin isabi yan? Pansinin niyo ang mga bata, di ba? Sila hindi pa humalago eh. At mabilisang mainip ang bata. Tama mo ba? Ang mga bata, hindi na i-differentiate yung salitang no at not yet. Hello? No, lahat ng bata, hindi pa nila kaya no at tanggapin ng kaibahan ng hindi pa pwede. Kasi malaking kaibahan yun na hindi at hindi pa pwede. Tama mo ba? And it's a mark of maturity again. Lumalago ka na kapag naiintindihan mo unti-unti na sabi ni Lord, hindi pa pwede. Hintay pa. Again, the patience is a mark of maturity, especially spiritual maturity. Kailangan ho nating maintindihan po yan. At alam nyo, maturity involves the ability to wait. Sabi nga ho. So ano ho yung unang paraan? Paano ho tayo matututo ng salitang katyagaan? Get a new perspective. Magkaroon ng bagong pananaw sa buhay. Magkaroon ng bagong pananaw sa tao. Magkaroon ng bagong pananaw sa mga sitwasyon. Makita ho natin yung pananaw ng Diyos sa tao at pananaw ng Diyos sa mga sitwasyon. Hindi lang ho yung sarili ho nating pananaw. Let's be open for the perspective of other people sa bawat sitwasyon natin sa buhay. Pangalawa ho, paano tayo matututunan po natin yung salitang katyagaan o yung word na patience, ay matutuho na tayong tumawa. Natawa nga, konting hantawa. Kailangan nating, una, magkaroon ng bagong pananaw. Kailangan ho nating matutuhong tumawa. Sa totoo na, alam nyo ako, halata naman, di ba? Masyado akong seryoso, kahit doon sa bahay. Sa totoo na, napakaseryoso ko ng tao. Pero alam nyo, yan ho yung pinagpe-pray ko na, Lord, tulungan mo akong tumawa rin naman. Tulungan mo akong mag-enjoy sa buhay. Kasi alam nyo ho na pagka natutunan mong tawanan ang bawat sitwasyon sa buhay mo, ano pa yung bagay na hindi mo kayang tawanan at lampasan? Kapag natutunan mong tawanan yung mga problema, kaya di ba may kanta na tawanan mo yung problema, somehow kahit papaano, pwede naman sigurong makatulong. At alam niyo kung minsan kung paano ako natututong tumawa, aharap ako sa salamin at titignan ko yung sarili ko. Natatawa na ho ako. Madaling matawa. Harap lang kayo sa salamin, di ba? Pagkagising mo, di ba? Na hindi ka pa naghihilamos. Alam niyo, minsan kailangan ho natin nung matutunan po yan. At alam niyo, base sa pag-aaral, alam niyo yung marunong daw hong tumawa, nabubuhay ng matagal. Yung marunong hong tumawa, nabubuhay ho ng matagal. Pero yung mga masyadong seryoso, namamatay ng maaga. Namamatay ho ng maaga. Kahit ang siyensya ay nagpapatunay ho ng mga bagay na. Alam nyo, sabi ko kaninang umaga, nung una ako nagbabasa ng Bible, ang akala ko sa Diyos, napaka-stricto at seryosong Diyos. Na para bang nakatingin lang siya palagi sa atin bilang kayong mga anak at palagi may hawak na pamalo. Na hinihintay niyang magkamali at yung kanyang pamalo palagi nakaredy at hahampasin tayo, didisiplinahin tayo. Nung una ho kung mananampalataya, never ko ma-imagine na ang Diyos ay tumatawa. Pero nagulat ako nung nagbabasa ako ng Bible, sabi in the book of Psalm, ang Diyos tumatawa. Sabi mo nga, marunong tumawa si Lord. Sabi mo sa katabi mo, okay lang tumawa, kapatid. Huwag ka lang tatawa na marami nakakakita sa iyo. Pwede kang tumawa lang mag-isa niya. Kasi baka akala nila straight jacket ka kapag katawa ka ng tao sa maraming tao. Di ba? Minsan ako tumatawa ako mag-isa sa bahay. Lalo na pagka alam ko walang tao. Kaya po gumigising ako ng maaarap ako sa labi para tumawa lang mag-isa eh. Totoo yun. Alam niyo, sabi mo ng Bible, basahin natin ng malakas. 1, 2, 3, go.
Si Yahweh na nakaupo sa langit ay natatawa lamang. Lahat ng plano nila ay wala namang katuturan. Very clear. Sa Bible, kahit ang God ho ay, nung nakaupo pa siya sa trono niya, at tumatawa siya, humahalakak. Naintindihan mo ba? Hindi lang siyang umingiti, tumatawa, malakas na tawa at halakak. Sabi ho ng Bible ho yan. Kaya hindi ho masamang tumawa. Kaya tama rin ho yung kasabihan na laughter is the best medicine. Sabi ho ng Bible, nasa Bible ho yan, no? Yung prinsipyo ng laughter is the best medicine. Proverbs 17:22. Proverbs 17:22. Basta natin ng malakas. 1, 2, 3, go. Ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan at ang malungkuti unti-unting namamatay. Ayan, yung masyadong malungkutin, masyadong seryoso, ikamamatay ho natin ho yan. Sabi ho yan ng Bible, hindi ako nagsabi niyan ha. Nasabi ho dyan, ang masayahin ay mabuti sa katawan. Kaya alam nyo, masaya ho minsan na sa loob ng bahay, tatawanan ang pamilya, na minsan na nagkakasiyahan, nakakabuti daw ho yan sa kalusugan, sa katawan. Naintindihan mo ba? Alam nyo, kaya ho kahit ho ang siyensya, ang tao hong may sakit kapag tumatawa, mabilis gumaling. Hello? Alam mo ba? Mabilis gumaling. Kahit po siyensya, nagpapatunay ho dyan. Kaya minsan, di ba, may mga nurse, mga doktor, nagdadamit ng clown, di ba? Kumakanta lahat, no? Sumasayaw. No, nakakatulong daw ho kasi sa pasyente nila yon, sa totoo lang. Pero alam niyo, kahit na anong yaman mo, kahit na saan ka pang ospital, kahit na ano pang mga gamot at mga laboratorio ang kaya mong gawin sa'yo, pero kung lahat puro kareklamo, hindi ka gagaling, hindi ka gagaling. Mahirap, matatagalan kang gumaling. Kasi di ba may mga taong ganyan na, ano ba naman to, di ba? At sobrang lamig, ano ba naman to, sobrang init. Diba? Para bang lahat na lang irereklamo. Tama mo ba? Patagalo gumaling. Pero yung taong masiyahin, yung taong marunong ng positibong bagay, at sabi, taong specifically marunong tumawa, sabi, it's good for the health. Laughter is the best medicine. At ang kagandahan ho dyan, wala hong bayad ng tumawa. Tama ho ba? Hello? Wala hong bayad ng tumawa. Maganda sa puso, di ba? Healthy sa puso daw yung pagtawa eh. Alam niyo, totoo ang sense of humor. Bakit? Kasi kumuha siya ng orangutan, di ba? Imagine mo yung orangutan. Di ba? Titingnan mo pa lang yung mukha ng orangutan, matatawa na ho tayo. Bakit? Kasi gusto Lord na tumawa rin ho tayo paminsan-minsan. At nakakatulong ho yan. At alam nyo, yan ho madedevelop rin ho yung ating pong patience. No, kapag kayong bagay. Alam mo, meron pong isang sa napakagaling na presidente ng Amerika, wala hong iba kundi si Abraham Lincoln. At minsan sa interview niya, sabi ho daw po nung reporter, sabi niya, Sir, paano nyo nalampasan yung Civil War ng Amerika? Alam niyo, sagot daw ho ni Abraham Lincoln, sabi niya ho sa Ingles, if it hadn't been for laughter, I could not have made it. Sabi niya sa Tagalog, sabi nung reporter, sabi niya, Sir, paano nyo nalampasan yung pressure, yung stress during the time ng Civil War na ang daming problema sa Amerika, sa bansa? Sabi niya, kung hindi lang sa pagtawa, hindi ko malalampasan yung mga bagay na yan. So even si Abraham Lincoln niya, sabi niya, laking tulong sa paghandle ng stress. Yung matuto kang tumawa. Mabuti yan sa kalusugan. Mabuti yan sa paghandle ng problema. At nagde-develop po yan ng patience sa atin. Alam niyo ho, ito, even po yung mga kilalang mga komedyante, alam mo ba dito sa Pilipinas or sa abroad, alam niyo kapag ka-trace back niyo yung pamilyang pinanggalingan nila, karamihan sa kanila, hindi man ho lahat, nabuhay ho sila sa isang napakahirap na environment at sobrang daming problema sa buhay. At alam nyo, naging tugon nila yung pagtawa at magpasaya ng ibang tao para maging matagumpay. Naintindihan mo ba? Hello, kaya ho, sabi mo sa katabi mo, tawa rin kapatid minsan.
No? Sabi mo sa katabi mo, huwag masyadong serious. No? So, dito madidevelop po yun, yung patience ho natin. Nakakatulong ho yan ng mabuti. Pangatlo and last. So, una ho, magkaroon ng bagong pananaw. Pangalawa, napakasimple, matutong tumawa. Pangatlo ho ay magpakalalim sa pagmamahal. Sabihin nga natin, magpakalalim. Sabihin nun natin, pagmamahal. Alam niyo, isang napaka-straight to the point na passage sa Bible, yung 1 Corinthians chapter 13, verse 4. Again, isa ho sa napaka-simple at straightforward na verse sa Bible. Di ba sabi ho ng Bible, love is patient. Ang unang-unang description ng word na love is the word patient. Now, love is patient. Bago sinabing love is kind. Sabi muna ng Bible, sabi muna ng salita ng Diyos, ang pag-ibig ay matyaga. Makikita natin tayo ho ay napupuspos ng pagmamahal. Nagiging matyaga ho tayo. Hindi tayo nagiging mainipin. Di ba maraming pagkakataon, inis na inis tayo. Gusto nating magbago yung tao sa paligid natin. Tama ho ba? Gusto nating maligtas yung mga kamag-anak ho natin. Nagiging mainipin ho tayo. Pero kung totoo nating mahal sila, magiging matyaga ho tayo sa kanila. Matyaga nating hihintayin sila na magbago. Matyaga natin silang ipagdadasal. Matyaga natin sila at hindi susukuan. Naintindihan mo ba? No, love is patient. Sabihin nga natin, love is patient. Yan. Alam niyo kung totoong may mga tao hong mahal ho tayo may mga tao ho sa paligid natin na mahal ho natin sila, tayo ay magmamalasakit sa kanilang mga pangangailangan, sa mga gusto nila. Sa mga nagdulot po ng sakit sa kanila. Magiging mahalaga, again po, pakinggan niyo itong mabuti. Yung mga taong mahal ho natin, pakikinggan ho natin yung point of view rin nila. Maging bukas ho tayo sa kanila. Handa ho tayong makinig. Kung totoo mahal ho natin po ang mga taong yan. Hindi lang ho yung point of view natin, ang palagi ho natin pong pinakikinggan. So, kailangan ho natin hong matuto hong maging matyaga. At alam niyo ho, pakinggan niyo ho itong mabuti. Kung tayo ho ay puno ng pag-ibig, pakinggan nyo kung puno ho tayo ng pag-ibig, wala hong makakapagpagalit ho sa atin. Kung punong-puno ho tayo ng pagmamahal, wala hong magpapagalit ho sa atin. Pero kung punong-puno ho tayo ng galit, lahat ho ng bagay ikakainis ho natin. Ulitin ko pakinggan ng mabuti. Kung punong-puno tayo ng pagmamahal sa kalooban natin, wala ho tayong ikakagalit Sa totoo lang. Pero kung punong-puno tayo ng galit, kahit maliit na bagay, ikakainis ho natin. At alam nyo, sa panahon na stress ho tayo, may mga pressure ho tayong pinagdadaanan sa buhay, doon ho lumalabas kung ano ho yung nasa kalooban natin. Again, ulitin ko. Sa panahon na stress ka, dami mong problema, pressured ka, dun ho kusang lumalabas kung ano ho yun nasa kalooban ho natin. Sa pamagitan ng ating pagsasalita, sa pamagitan ng ating pagmumuhay, pakikitungo sa kapwa, dun lang ho lumalabas kung ano ho yung nasa kalooban natin. Kung sino ho yung totoong tayo. Kaya ho ang Bible paulit-ulit, kailangan nating mapuspos ang pagmamahal. Para hindi ho tayo basta-basta nagagalit at naiinis. Kasi ho, sa totoo lang, marami yung bagay na ikakagalit at ikainis po natin Kaya nga ho ang Bible, in the book of Ephesians chapter 4 verse 2, ang ganda ho ng paalala ho ng salita ng Diyos. Ephesians chapter 4 verse 2, sabi ho ng Bible, basahin ho natin sabay-sabay at bukas. 1, 2, 3, go! Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga, magparay kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Nakakamangha ho yung passage na to. Bakit? Kasi kinonect po ng Bible yung pagpapakumbaba, yung humility, yung pagiging mahinahon, at yung patience. Yung pagiging matyaga. At kinonect niya pa rin, inugnay niya pa rin na matuto daw ho na yung magparaya.
Tama mo ba? Sa totoo lang, ayaw nating tama ho. Hello? Ayaw nating nadadaya tayo. Tama mo ba? Ayaw ho nating naiisahan po tayo. Kasi parang feeling natin na bumababa yung pagkatao ho natin. Tama ho ba? Nagalit tayo kapag feeling natin parang abuso tayo. Pero ang Bible pa ulit-ulit nagpapaalala na magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. At matututo daw ho tayong magparaya kapag tayo ho ay matutong, magpakumbaba, maging at matyaga. Doon lang ho natin po matututunan po yung mga bagay po na yun. Kaya alam nyo ho, napakahalaga na, kasi ho, pagka tayo ho ay nagtiwala ho sa Diyos, doon ho natin lubos na mapangahawakan na lahat ng bagay sa buhay natin, control ni Lord eh. Kapag meron ho tayong lubos na pagtitiwala sa Diyos, doon ho tayo matututong maging matyaga, mahinahon, hindi tayo maiinip. Magtitiwala tayo ng lubos sa Lord. Bakit? Kasi natin na control ni Lord eh. Kami yung halimbawa sa Bible, paghihintay at katyagaan. Di ba si Noah nga eh, di ba? Ilang daan taon siya naghintay para po bumuhos ang ulan? 120 years. No? Hintayin niya yung ulan na. Nasabi ni Lord, uulan. 120 years so siya naghintay. Sa Abraham, ilang taon no siya naghintay para Lord yung anak na gusto. 5 years. Tama ho? Sa Moises, ilang taon no siya naghintay para gamitin na Lord yung buhay niya. Ayan, parang may meron tayong valedictorian dito. Di ba? Di ba? 40 years so siya naghintay sa wilderness at 40 years, another 40 years siya naghintay. Bago tuparin ni Lord yung pangako niya. Na tinuturo niya yung pangako ng Bible ng Lord sa kanila na promised land. Alam niyo ho, ang paghihintay ho ay pagtitiwala ho sa Diyos. Para sa mga answered prayers, sa mga miracles, sa mga promotion na inaasam ho natin, yung financial na tulong na pinagpe-pray natin, yung kagalingan na dinudulog natin sa Diyos, yung kaligtasan ng mga taong pinagdadasal natin, tinuturuan ho tayo ng Lord na maging matyaga. Bakit ito? Kasi ang Lord, hindi ho siya pwedeng mahuli. Hello? Hindi ho pwedeng malate ang Lord. Bakit? Kasi paragi ho siya nasa timing. God will never be late. Palagi hong perfect timing siya. Isa hong bagay na sobra ho kong na-amaze kapag naalala ko ho ito. Yung story of the Bible in John chapter 11, kung saan, di ba sabi ng Bible, may mga taong mga malapit sa puso ni Lord. Na may mga pamilya na malapit sa puso ng Panginoong Jesus. At isa na ho doon sila, yung magkakapatid na si Martha, si Mary, tsaka si Lazarus. Di ba? Malapit, sabi ng Bible yung malapit si Lord, si Jesus sa pamilya na to. Sabi ng Bible, kapag pupunta siya, dati siya ng Bethany, didiretso siya sa bahay na yon. Mag-stage talaga siya doon sa pamilya, sa magkakapatid na yon. At di ba may instance sa buhay yun nila na nagpadala na mensahe yung magkapatid na babae. Sabi niya, Lord, punta naman kayo sa bahay namin. Pinaparaphrase ko na lang po. Basahin niyo na lang John chapter 11 no, sa bahay niyo. Sabi niya, Lord, yung kaibigan mo na si Lazarus may sakit. May sakit siya. Dalawin mo naman. Pagalingin mo naman. Parang ganun yung gustong sabihin ni Martha and Mary. Pero anong sabi ho ng Bible? Intentionally, sabi ni Jesus, pumunta. Nagpalipas pa siya ng another 2 days para puntahan si Lazarus. Si Lazarus. Iniintindihan mo ba? Nung nagpabigay ng mensahe yung magkapatid, may sakit pa lang si Lazarus. Pero after 2 days, namatay si Lazarus kasi malubay yung sakit niya. Pero sabi ng Bible, intentionally, sinadya ni Jesus na wag agad pumunta. Na posibleng para bang pinaghintay ng Lord si Martha at saka si Mary sa answered prayer ng kagalingan. Na hinahanap po nila at pinagdadasalo nila sa Panginoong Jesus. Pero alam nyo,
Di ba, na minsan all the more na pinaghihintay ka ni Lord, mas pinagaganda niya lang ho yung answered prayer. Hello. Ang gusto lang ni Martha and Mary, healing. Pero ang nasa isip ni Jesus, resurrection. Bubuhayin mula sa kamatayan. Di ba, may mga panalangin tayo, may mga pangarap tayo, Lord, ito yung bigay mo sa akin. Pero all the more, again, pakinggan nyo, all the more na pinaghihintay ka ni Lord, minsan mas maganda kasi yung iniisip ng Diyos para sa'yo. Naintindihan mo ba? Sabi mo sa katabi mo, kaya sabi mo sa katabi mo, maghintay lang tayo. No? Kaya po yung passage sa Bible in Psalm 37, pwede bang tumayo tayong lahat habang babasahin po natin itong talata po na ito. And may we invite the worship team na tulungan ho tayong manambahan bago ho tayong manalangin. Psalm 37 verse 7, isa hong napakaganda hong talata ho sa Bible. Sabi ho dyan, basahin ho natin ng malakas. 1, 2, 3, go. Sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matyaga, maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa. Sa likong paraan, umunlad man sila. Sabi sa Ingles, be still and know that I am God. Wait patiently before Him. Now, utos ho ito. Utos ho ito. Hindi po ito option. Marami hong pagkakataon, sinasabi Lord sa atin, anak, patient. Anak, huwag kang mainip. Anak, maghintay ka lang. Be still and know that I am God. Naintindihan ho ba? Kasi pwede hong gamitin ho ng Lord yung mga bagay na yan para tayo ay higit niya hong pagpalain. Na posible hong baka nandito, may mga antagal mo nang pinagpe-pray. At alam niyo, nagpapasalamat ako sa Lord, no? Dami ko hong pinagpe-pray, lalo na yung salvation ng family ho namin, kamag-anak ho namin. And even ho yung mga kapatid ko ho sa tatay, pinagpe-pray ho namin sila. At alam niyo, tuwan-tuwa lang ako na sabi ko, Lord, salamat. Kasi one time, meron ho kaming kapatid sa tatay no, na pinapunta kami sa bahay ho nila. At alam niyo, sabi ko, Lord, thank you. Dahil sabi ko, pwede ko ba kayong ipag-pray? Ganun lang naman yung palagi kong style ng mga pastor. Pwede ko ba kayong pag-pray? Kasi alam nila, ikaw pala yung pastor. Di okay na, masaya na ako, nakilala akong pastor. Syempre, automatic nagpe-pray, na pwede ko ba kayong pag-pray? Pero palagi kong susunod pagka umuo, pero bago ko kayo pag-pray, may papaliwanag ko muna ako. At alam niyo, sabi ko, Lord, salamat. Kasi, no, dati ho, yung mga brothers and sisters ho namin, sa totoo lang, iba ho yung damdamin namin sa kanila. Medyo malayo ho. Pero alam niyo, unti-unti binabago ho ng Lord yung puso. At sabi ko, just last week, nagkaroon ng opportunity na pag-pray sila at sila ho'y tumanggap sa Panginoon. Makapagpatotoo at maibahagi ho yung mabuting balita ng Panginoon. Naintindihan ho ba? Na alam niyo ho, marami yung bagay na wag ho nating ikakainip. Lahat ng panalangin natin, nakalista na yan kay Lord. Amen ba? No? Nakalista na yan kay Lord. Kailangan lang ho natin maghintay sa perfect timing niya. At habang naghihintay ho tayo ho'y lubos sa magtiwala at po siyang pasalamatan at inahong papurihan po ang Panginoon. Kasi mas natutuwa si Lord sa mga anak niya na natututo at marunong maghintay. Nagtitiwala kahit na po parang kabaliktaran yung nangyayari. Kahit kabaliktaran. At para bang kahit na feeling natin, parang walang ginagawa ang Diyos. Naintindihan mo ba? Huwag ho natin kakalimutan yung damdamin nila Mary and Martha while waiting na dumating si Jesus sa bahay nila. Habang naghihintay na ibigay ni Lord yung kagalingan. Pero again, intentionally si God, si Jesus, pinaghintay niya. Bakit? Kasi perhaps one of the lessons, gusto niya ni Lord na maging matyaga. Matuto kayong maging patient. Naintindihan mo ba? Again, sana wag hong yung pagkamainipin natin ang magiging dahilan para hindi ibigay ni Lord yung pangako niya sa atin. Yung mabuting pangako niya sa atin. Again, habang pinaghihintay tayo ni Lord, i-expect natin mas maganda kaysa sa hinihingi natin. Naintindihan mo ba? Pwede bang palakpakan natin ng Panginoon?
We give you glory, Lord. Hallelujah. Sambahin po ang inyong pangalan. Dakilain po kayo, Lord. Mapagkakatiwalaan po namin kayo. Dahil kayo po'y totoong mabuti, kayo po'y totoong matapat. Lord, hindi po kayo nagbabago, hindi kayo nagkukulang, hindi kayo nagpapabaya sa inyong mga anak. Hindi nyo kami iniiwan, O Diyos, hindi nyo kami pinababayaan, Panginoon. Aming masalamat po, salamat po. Let's worship the Lord. Let's sing to our God bago tayo manalangin. Hallelujah. Jesus, we worship you.